Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Alakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Nag-umpisa na po talaga dito ang tagyelo. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay pritong tuyo, pritong talong, meron po tayong kinamas na kamatis, mangga at bagoong. O, di ba? Tara, samahan po ninyo akong bagyang mag-prepare. Ay, nako, nakakamiss po talaga ang tuyo. Kaya ito, tinitipid ko po ito yung umuwi ako sa Pilipinas. Bili po ako ng marami. Pag umuulan po talaga, pag malamig ang panahon, di ba? Sa Pilipinas, aminin po natin, ang sikat na sikat po yung kinakain lagi na mura. Ibig sabihin sa panahon po ngayon, di ba, practical na po mga tao. Noodles sa katuyo. Pero siyempre, yung ibang may mga tanim na gulay sa bakuran, maswerte, may mga talbos pa. Naku, makakamiss po talaga sa Pilipinas. Napakabango. Pero sa kapitbahay ko, ewan ko na lang. Hindi lang po dito sila nagre-reklamo. Hindi pa kasi nila alam kung sino yung nagluluto nito. Hindi, minsan lang naman po magluto nito. Kaya minsan lang sumakit ang ulo nila. Ayan, ganyan lang po ang gusto ko sa tuyo, yung umaalsa lang po yung kaliskis. Ayaw po na masyadong crispy. Kasi pag masyadong crispy, ano ba itong isa? Nakabal ko po yung isa. Sarap din po yung crispy. Pero gusto ko po naranasan yung linamnam po ng tuyo. Diba? Abango. So, ito po ang ulam. Napakasaya ko po. Sa ngayon po ang talong, hindi po gano'n masyadong malalaki. Siguro na-realize ng chef na bakit hindi nabibili yung malalaki. Kasi masyado po matubig. Kaya binibenta na nila ngayon small and medium sizes. So, mas mabenta. Mas malinam na medyo makunat-kunat. Para po sa perfect na pagpiprito po ng talong, medyo lakasan nyo po yung apoy. Huwag po naman yung malakas na paglagay nyo ng talong eh. Ano na? Ulan ako noon. I'm running out of Tagalog terms, you know. Yung mapupugnaw na, yung sumlasan. Hindi po ganun. Ang purpose po no, para po yung mantika, kapag mahina po kasi ang apoy, ang mantika, ma-absorb po ng talong. Kaya mas maganda po yung ganito. So, medyo malakas yung apoy, medyo ma-high heat. So, diba? Para mas magandang pagkakaprito. Perfect. At alam po ninyo, nung dati, nakakabili po ako dito, diba? Sobrang giant. Ngayon po ganito. At napakalutong. Nare-realize din po na siya na yung mga Asian customers po nila bumibili po ng manggang hilaw. Mas mabenta po yung matigas kaysa po dun sa malalaking malambot. Kasi yung mga finish, hindi naman po masyadong fan ng manggang hinog. Tayo po, di ba? Mapahilog, pero mas lamang sa atin pag nakakabili ng kanto. Malutong. Tapos may bagoong. Naku, gumawa po ako ng bagong isda. Ginawa ko lang po dito sa bahay kasi napakamahal din po ng bagong isda sa Asian shop eh. So gumawa na lang ako. Nakabili po ako ng dilis. Yung European na social na dilis. Anchovy po. Nahuli po dito sa Europe. Medyo malalaki po siya sa mahaba. Ginawa ko, inasinan ko lang ng maraming asin. Tapos yung isda, ginawa ko sa isda, binlender ko po ng konting tubig, tapos maraming asin. Ayun, ilang linggo lang, bagong isda na, diba? Diskarte. Pakikita po sa inyo mamaya. Ganda nitong nabili kong manggang bango, pag binabalatan pa talaga. Ang hilaw ng mangga, oh. Ayan, ito po yung ginawa kong bagoong, oh, diba? Laki po ito, nilagay ko sa lagay. Napakabango. Kaya diskarte lang pag nasa abon.
Ito po, pag nasa abroad kayo, meron po itong rubber seal. Di ba yung mga lolo't lola natin, mga nanay natin, dati plastic ang nilalagay sa pagitan. Okay po yun. Para yung fermentation, hindi pumasok yung hangin from outside. Kailangan seal na seal. Ito po yung bagong sa inyo. Yan ang napakaganda ng resulta, di ba? At napakabango. Tatakam na ako. Yung masarap, di ba? Tsaka alam kong malinis dahil ako ang gumawa. Siyempre, pag gagawa kayo, kung personal consumption ninyo, pang pamilya, huwag naman pwede na yan, di ba? Basan niya rin yung isda. Huwag maging burara. Huwag maging salaula. Di ba? Hindi, siyempre, pamilya eh. Siyempre, kung ibebenta nyo rin yun, hindi rin pwede. O, pwede na yan. Ganun. Para tangkilikin yung inyong produkto. Paano habang ginagawa niyo may chismosa. Tapos pinakikita niyo paggawa. Tapos nakikita, di ba? Siyempre, chichismis kayo kung maayos yung pagkakagawa niyo. Tapos yung chismosa ayun, pinakagandang marketing nga pala. Bigyan ko pong marketing tip. Pag gagawa po kayo ng mga pagkain, linisin niyo po yung paggawa. Tapos mag-invite kayo ng chismosa sa bahay ninyo. Tapos bigyan nyo na ako. Sigurado magte-trending kayo. Mula sa lahat ng sitio, tumbok, kanto, hanggang tindahan at sa social media. O, di ba? Pag nagkakamas po ang kamatis, ito po, finished tomato. Pinalaki po sa greenhouse at hindi po sila nag-i-spray. Pag nag-i-spray po, tinatanggal ko po ito. Yung galing sa ibang bansa, tinatanggal ko po ito. Pero dito sa Finland kasi, yung mga greenhouses po nila hindi po ginagamitan ng pang-spray insecticide. Kasi syempre hindi naman papasok ang insekto. Hello, saan palilipad ng insekto eh? Paglabas pa lang nila ng labas eh, maninigas na yung mga yun dahil winter time. Ay sorry. Yan, pagkakamasin po nito nyo, dito ang pisil, wag po kung saan-saan kasi tatalsik po yung yan, dito lagi. And then pailalim po, di ba? Saka nyo pigain. Ito yung masarap sa kinamas na kamatis. At syempre, naglinis naman kayo ng kamay, hugasan nyo muna. Baka mamaya naglalamira eh. Baka yung alat ng kamatis batagdag. Ayan. Di ba? Okay na po yan. Ayoko po na masyadong kamas na kamas. Parang may konting buo-buo na ganyan. Yan. Napakasarap. Sa sausawan naman po ng talong, gagamit po ako ng gisadong bagoong alamang. Ito nilalagay ko po sa rep para mas matagal ang shelf life pag nasa ibang bansa po. Hindi ko po masyadong dadamihan. Kasalagi lang po ako ng suka. Gusto mas maraming suka kaysa sa bagoong. Ilalaway na ako sa mga eto. Kita yung sili para mas masarap ang kain natin. Sigurado naman po yung mga utensils na ginagamit po ninyo tulad ng gunting, huwag nyo kasansa naman pinanggugupit eh, tapos pahiram nyo sa kapitbahay nyo ng burara. Di ba? Naku, masaya lang po ako. Kasi tagal po natin hindi nakapagmukbang. Medyo na busy po ang artista eh. Kung may magkukumbinamasa ng artista, ako, tanggap ko na sa sarili ko, kailangan embrace ko. Ayan. Ayan, ready na po. O, di ba? Kaya na po tayo. Mabuhay yan. Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago tayong salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya. Binigyan niyo po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa po ay ligtas.
lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus, amen. Ang buko po inspired by matinee idols of 80s and 90s. Brush up at medyo may wavy style sa likod. Ayun na tayo, baka may magbuwisit. Sandali. Walang tissue. Alimutan ko. Ay, dali. Set natin to. Set natin ng papel dito. Dito po dito sa saging. Dali. Pamura tayo sa pritong talong. Isa lang po makakabili rin na itong mangga. Yung ating kamatis dito. Pag lamag yung tuyo yan, no? Kaya crispy din pala. Nag-crave kasi, nanood ako ng Batang Quiapo. Yung mga medyo mga nakarang episode, si Emong, si Nico Natividad, saka si Tanggol, nasa Barcela kumakain. Kamatis sa katoy, naputom akong bigla. Pakasarap. Sarap din po itong kamatis, may mainit na tubig. Asin, mainit na tubig kinamas. Tapos ito yung sili. Tapos sabaw nyo po sa kanin. Tapos ito yun. Nalunok ko yung buto ng sili. Wala nga pa ng sili. Ito nga pala yun. Dito. Galing sa ano. Yung sili galing dito sa bagong. Hop. Sarap natin yun. Napakalinam. Masarap itong mangga. Medyo mura pa siya. Maasim-asim. Sakaling may extra po sa Batang Quiapo. Sakali naman po.
Ang role na gusto ko, ano po, may-ari ng karinderya. Kaya kung sasabihin nga yung role ko, baka mamaya makuha kayo DSL tapos tudugasin niya. Hindi, joke lang. Joke lang Batang Quiapo. Naku, lagi pinanonood ko po yan. Basta may magandang idea po ako sa Batang Quiapo, medyo pasarin ito para mapansin tayo. Feeling feeling importante. Gumakain po kami dito ng mga ganito. Halimbawa kayo, sa abroad. No? Talagang ninanamnam po namin yung lasa. Siyempre sa Pilipinas, di ba, anytime. Nakabili dito, hindi. Ang presyohan po niyan. Pag mga ganyan, mga ilang peraso, minsan nga po, isang €1, isang peraso. Padyan po na yun, minsan €2, isang peraso. Sige na, sabihin ko na nga yung idea ko sa Batang Quiapo, may role ako. So pag nakita niyo pa sa Batang Quiapo at hindi po ako yung artistang gumanap, sumbong niyo sa akin. Diba? Hindi. Basta may-ari po ng karinderya. Yung napakabait. Kaya nakikita niyo sa araw-araw gaano kabait. Napakabait po yung tumutulong sa mga street children, may kumakain, libre. Basta mabait. Tapos yung pagmimpan na may konting natitira na kaysa mapanis, pamibigay niya po yung ibabalot niya, bibigay niya sa pangagdadaan. Pagsarado na ng tindahan. Tapos, kilala po sa lugar nila. Pati yung mga siga, pagpupunta doon mabait sa kanya kasi pinapakain niya. Kaya po naging mabait sa kanya yung mga siga. Kasi yung pamilya po, malapit lang sa lugar niya. Yung mga anak, pagpupunta po doon, pinamimerienda niya. Ganun po siya makisama. Tapos, sabi ng 27 na set po sa lugar nila. Magkahinto po siya, mahilig siya makasama. Personalidad ko po ilalagay ko doon. Ganun po kasi ko. Pero ka palang yung ikikwento, hindi ko personalidad yung hindi alam may tinatagong bangis. Hindi po yung dating na involved pala siya sa mga grupo na mga gangs na sinusuportahan niya. Sinusuportahan niya yun hindi dahil para magkaroon siya ng pera. Sinusuportahan niya dahil gusto niya may proteksyon yung kaligtasan ng lugar nila. Sa kaligtasan ng pamilya niya. Kumbaga, takot siya. Takot siyang hindi siya marunong mapag-away. Dinaday niya sa kabaitan.
makikita mo. Kahit na tinutulugan niya, madadaan siya sa peligro. O, di ba? Ganoon! Kalaban ng mga polis, matitindi kalaban ng polis yung mga sindikato, tinutulungan niya. Pag may pinapabot sa kanya, nasabi niya na, kung meron kayong tulong na iabot sa akin, huwag na sasabihin kung ano, basta tulungan kayo. Ganun, hindi niya alam kung ano. Kung mga drugs ba yun, o mga gamit, mga armas. Kasi gusto niya nakakauna. Ayaw niya lang malaman. Ganun siya. Playing safe ba? Ganun po, parang lumalaban siya sa hindi pantay na laban sa lipunan. Pero dinadaan niya sa, para sa kanya, yung konsensya niya, medyo nababawasan. Ganda po na idea ko yun. Yun, kasi syempre may street scene. Batang kaya po ang dating gano'n. Tapos pag uuwi siya, yung guilt niya, ang sense niya kinakain siya, lagi siya nagdadasal. Tapos, lagi siya pupunta sa simbahan ng Quiapo. Ah! Galing ano? Kaya kung sakaling may madaan dito na writer ng Batang Quiapo, walang dugasan na idea, ha? Tanong nyo kung kailan ako uwi sa Pilipinas. Tapos anong ba, no, di ba? Feeling importante talaga. Willing po akong mag-guess. Volunteer na. Ako po yung gusto po ako. Di ba po tapos kakain pa po ako ng mangga. Tatapusin ko po yung aking roll sa Batang Quiapo. Talagang inangkin, ano. So, ganun ang ginagawa niya. May pamilya po siya, may anak na high school. Isa lang po yung anak niya. Matalino po yung anak niya. Isang araw, tumulo anak niya sa karinderya. May inabot. Yung pala, yung tatay ng gang na yun, yung anak nang bubuli sa anak niya. Tapos nakita niya yung tatay niya, ako po yun, na may inabot sa akin at sikreto. Pinipilit ako ng anak ko, ano yun, kaya nagkasagutan kami ng anak ko. Tapos sinabi niya sa akin, ano ba yung tatay na yun? Yan ang bubuli, nakikita ko yun. Nahatid yung anak niya, nakakotse. So, napapadalawang isip siya. Yung konsensya niya tumataas. Pati pamilya niya nadadamay. Yung anak niya, nagmasid-masid, minamasid siya. Kasi na-idol niya po ako. Tanga ko yung tatay niya. Tapos ganun. Ayaw ng anak na may tinatago sa kanya. Nag-iisip po yung anak. Parang nawala ng respeto yung anak sa tatay. Nawala respeto sa akin dahil sa nakita niya. Isa sa illegal na gawain ko.
Yan, nagkasagutan kami. Sabi niya sa akin kung gaano niya ako kamahal, nirespeto. Nasabi ko na lang, huwag nang pansinin, nakikita niya. Dahil hindi niya dapat problemahin yun. Siyempre sinasabi na ako, wala na, hindi na kita idol, mga ganun. Kasi nagrebelde, umalis. Kaya ako nalungkot. Tapos, nagugulat yung mga tao sa kapitbahay namin. Minsan hindi ako nagbubukas ng tindahan, nakarinderya. Kasi hinahanap ko yung anak ko. Kaya ibang mga gang parang nagagalit sa akin, inisip nila, iniiwasan ko yung pagkakaintindi nila. Tapos nakita ko, sinabi ko sa kanila, hinahanap ko yung anak ko. Tapos sa paghanap ko sa anak ko, nakita ko anak ko nasa tambay. May mga kabarkadang may palawain siya. Nakita ko siya actual. Dahil may nagsumbog sa akin na kaibigan na yun nga, nalulong sa nagbabawal na gamot, pinantang ko yung lugar. Sinugod ko yun. Kinuha ko yung anak ko, sinapak ko. Siya tumamba. Tapos pinagmumura ko yung mga kaibigan. Tapos muminura ko ng mga kaibigan eh. Babanatan ko yung bata. At doon pala yung tatay. Tapos sasapakin ko yung bata. Sabi ko, tatay, huwag kagalian ako. Sabi, masama yun sa palaway siya sa anak. Talaga na walang nagblanko na. Binaril ako ng tatay. Balas na mukbang doon, may script. Pabigyan niya ba na ako? Meron din magsalita na mag-isa. Mukhang tanga. Dito mumba ako, may tama ako. Tapos yung anak ko biglang natulala. Iyakap ako, tay, tulungan niyo ako. Tapos yung tatay na bumalik sa akin, bigla silang tumakbo, lumayo. Siyempre, sa nangyari, kagulo, lahat na blanco. Tapos pagising ko, hindi pala ako nagising. Hindi. Ibig sabihin, sunod na eksena na, nasa burol na ako, patay na ako. Yan ako maiiyak. Tapos si Tanggol, sa mga kaibigan niya, pumunta sa burol ko. Balitaan niya nangyari. Tapos, malungkutan lahat. Ang daming nakaramay. Diba? Yun yung tinatawag na dalawang bagay. Nasa yung pagsisisi at yung habang nabubuhay ka, may ginagawang hindi maganda pero nagsisisi ka. Yung buhay, diba? O, diba nakaka-relate po mga tao ngayon? Nasa yung pagsisisi, kabuhay ka, may ginagawang hindi maganda, hindi matanggap kasi gusto mong lumaban ng patas pero hindi patas ng lipunan dahil ayaw mong masaktan ng pamilya mo. O, diba? Ganyan na po ang buhay. Ito po eh. Basta natin itong mangga. Siyempre, nung nabait ako, nasa karinderya ako, nakikain sila Tanggol. Ang eksena naman, bakit pumasok sila Tanggol sa karinderya ako? Kumbaga,
May history na ako yung kainan na nag-trending dahil yung social media, kumalat na, di ba? Bait yung may-ari, mura, tapos yung iba nagkukuha ng mga video, ng mga vlogs kasi nabibigyan ko ng pagkain. O, di ba? Sila Tanggol, kumakain sa akin. Salamat po. Gusto kong tawa sa akin eh, Mang Bangis. Mang Bangis. Bakit mabangis? Mabangis tumulong. O, di ba? Mabangis ang dating. Hello, pag nandun ako sa eksena, ako. At yung eksena na, meron yung eksena na yung parang ibang kalaban nila Tanggol. Yung mga gang, ibang mga gangs. Yung mga ibang sindikato. Natutulungan ko na. Hindi ko sinasabi sa dahil wala naman akong alam, di ba? Dahil gusto ko lumaban ng patas, pero hindi patas yung ginagawa sa lipunan kasi may pinaprotektahan ng pamilya. Pwede bang kayo, no? Paganda siguro na eksena ko nun. Siguro pagkataas na eksena ko nun na yun, magte-trending ako sa TV. Nagbigyan ako ng ibang mga roles. Pag nakakita niyo po akong umarte, gusto ko pang masa, gusto ko. Kasi syempre, makaka-relate yung mga tao. Bibigyan ko talaga ng todo-todo. Yung tipong manonominate sa mga award-giving bodies. Yung mga ganun. Sobrang pisyos. Paano po mga kabayan? Kaya po medyo madaldal ako ngayon. Gusto ko lang pong may kakwentuhan kahit mag-isa lang ako nagsasalita. Maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa Pinilangalakbay. Bago tayo tapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyaya binigay po sa amin sa araw po na to. Naway ang bawat isa po nakasama ko po sa Pinilangalakbay. Ligtas, ganoon din po kanilang mga mahal sa buhay. Kami pong lahat ng tao sa buong mundo na may mga pinagdadaanan sa hindi pagkakaunawaan po ng bawat bansa, spiritual, emotional, physical, mental. Naway gumaling po at maghilom ang hindi pagkakaunawaan. Lalo na po sa nangyari ng isang mga namumuno po. Sana'y ang bawat isa po ay maging mapagkumbaba, mag-usap po ng maayos. Dahil ang galit po sa puso habang pinapakita ay lalo pong lumalaki ang gulo at nadadamay po ibang tao. Kaya na po ang bahala po sa amin, excuse me. Kaya na po ang bahala po sa amin, susuko na po namin sa inyo lahat sa alam ng susagin. Paano po? Maraming salamat naman po sa inyong oras na ilan sa Pinilangalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!